Nagpanggap siyang natutulog na makaalis na si Manuel para sa kanyang trabaho. Kahit na naramdaman niya ang magaang tampi ng mga labi ni Manuel na para bang mga pakpak ng isang paru-paro na humahaplos sa kanya, hindi pa rin niya ginawang buksan ang kanyang mga mata. Ngunit nang mawala ang mga yapak ni Manuel, kaagad siyang bumangon, umupo, at kaagad na umiyak. Sinabi niya sa kanyang sarili na kasalanan niya ang lahat. Dapat noon pa man, nalaman na niya, minsan, ang lalaki kumukuha ng pangalawang asawa dahil lamang matindi ang pagkuhumaling nito sa nauna. Dapat nalaman na niya ang mga bagay na ito noong una pa lamang niya nakita si Manuel. Isa sa napakaraming kliyente na tinawagan ng kanyang ama, isang abogadong tinitingala ang reputasyon sa kanilang syudad. Isang umaga iyon nang mangyari ang lahat. Ipinakilala sa kanya ang isang matangkad at tahimik na lalaki. Maraming taon ang tanda sa kanya, ngunit na mga oras na yun na magtagpo ang kanilang mga mata, siya ay nabihag na. Naroon sa isang sulok ng kwarto ang isang baul na puno ng mga anay. Kailangan niyang tanggalin ng mga ito bago pa man sila tuluyang kumalat at sirain ang kanilang pader. Nagtaka siya kung ano ang nasa loob nito. Marahil ay mga piraso lamang ng tela. Ang unang asawa ni Manuel ay mahilig mangolekta ng mga ito upang gawing kurtina. At oo, ang baul na iyon ay puno ng mga piraso ng tela. Marahil mula sa isang belo noong kasal niya. At mayroong kakaiba sa tabi ng mga ito. Isang parsela ng mga sulat at maluwag na nakatali sa isang kahon. Bawat salita ay tumutukoy sa isang pag-iibigan sa pagitan ng lalaki at babae. Dito at doon, inilarawan ang mga sandaling magkasama ang dalawa. Habang ang lalaki ay ipininta ang kagandahan ng babae. At doon, sumagi sa isipan ni Rosita na sa pagitan ng pintor ng larawan ni Valentina at ang kanyang modelo ay may mas malalim pang pagtingin ang pintor sa kagandahan ng litrato. Tila hindi ka panipaniwala na ang babaeng minahal ni Manuel ay nailaan din ang mga mata sa ibang lalaki. Si Manuel na para sa kanya ay isang perpekto sa lahat ng mga lalaki. Ngunit, kung ginawa iyon ni Valentina, siya, si Rosita, ay hindi nararapat para husgahan siya. Maraming bagay ang nagagawang tiisin ng isang babaeng napakaganda at maraming bagay ang kayang patawarin ng isang napakagandang babae at nagmamahal. Alam ni Rosita ang revelasyong ito ay maaaring makawasak sa mga ilusyon ng kanyang asawa at sirain ang mga gandang alaala nito sa kanyang unang asawa. At marahil nga, ito pa ang magiging dahilan ng pagkakalapit nila mag-asawa. Ngunit makakabuti ba ito sa kanya? Ang kahit kaunting pagmamahal ba ay sapat na para masira ang paniniwala ng kanyang asawa at ang kanyang mga maling akala? Kaya ba niyang saktan ang tanging taong mahal niya para sa pansariling kasiyahan lamang? Hindi. Hahayaan na lamang niya ang magandang alaala ng kanyang asawa na mayroon siya. At ito ang handang ibigay ni Rosita sa kanyang asawa. Kinuha ni Rosita ang mga sulat at sinunog ang lahat ng mga ito. Ang apoy
ang siyang dumadalisay sa kapwa-apoy. Nang makabalik na si Manuel ng gabing iyon, nakita niyang muling nagbalik ang larawan ni Valentina sa dati nitong pwesto sa sala. Tinawag siya ng kanyang asawa mula sa hapagkainan. Siya na lamang ang hinihintay para sa hapunan. Nagtaka siya sa biglang paglalambing ni Rosita sa kanya habang hinila niya ito sa isang upuan at hinaplos sa mga labi nito ang kanyang buhok. Parang gusto ko ng patis, ha? Nandun sa ibabaw ng kalan. Kunin mo na lang, ha? Sa isang sulok doon, isang maliit na baul ang nakalagay ng pabaliktad at na makita iyon ni Manuel, siya ay biglang namutla. Nilinis mo ba yung baul ni Valentina? Oo. Anong laman? Wala naman. Mga piraso lamang ng mga tela. Ibabalik ko rin yung mga yun kapag natuyo na yung baul. Wala nang iba? Wala na. Hindi sasabihin ni Manuel na alam na niya ang pagtataksil ni Valentina. Hahayaan niyang maniwala si Rosita sa kanyang mga sariling paniniwala, ang kanyang mga ilusyon na nakadepende sa kanyang katahimikan. Isang pag-ibig na nabuhay sa isang sakripisyo. Ang Panginoon ay napakabuti. Manuel, sabihin mo, bakit mo ako pinakasalan? Para mapuna ng pangungulila? Kasi napilitan ka? Kasi mahal kita. Higit pa. Mahal ko. Kulang ang babae nagparamdam sa akin ng ganito. Niyakap niya si Rosita sa unang pagkakataon mula nang sila ay magpakasal. Hindi naramdaman ni Rosita ang presensya ng isang patay para hadlangan ang magandang sandal ng pagkakataong iyon. At naramdaman niyang kahit kailan ay hindi na ito muling babalik pa sa kanilang dalawa. Bagong taon na. Ang handog ni Rosita kay Manuel. Katahimikan. Ang handog ni Manuel kay Rosita. Katahimikan. At sa dalawang regalong ito, sila ay magsisimula ng panibagong buhay.